sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice ngayong araw. Philippine Navy tiniyak na hindi manggagaling sa kanila ang unang pagpapaputok sa West Philippine Sea. Inaugurasyon ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange at groundbreaking ng Cavitex C5 Link Segment 3B. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panibagong oil price hike asahan sa susunod na Martes. Isang Pinay kabilang sa mahigit 1,000 nasawi sa Hajj pilgrimage bunsod ng matinding heatwave sa Saudi Arabia. At summer solstice o ang pinakamahabang araw mararanasan ngayon ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 21, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista. Inaasahan na muling tataas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maaaring tumaas ng piso at 47 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 99 centavos ang inaasahan dagdag sa presyo ng gasolina. At mahigit piso naman sa presyo ng kerosene. Batay ito sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market. Sa Lunes, i-aanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes, June 25. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 2 road projects na Cavitex C5 Link Sukat Interchange at groundbreaking ng Cavitex C5 Link Segment 3B. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Mariboho live. Nel, ano yung magiging pakinabang sa mga motorista nitong pagbubukas ng 2 major road projects? Yes, aga ko kumpletuhin ng Cavitex Segment 3B, ang 7.7 km Cavitex C5 Link, kung saan iko-connecta nito ang Cavitex sa Parañaque City at C5 Road sa Taguig City. Aabot sa 8,000 motorista kada araw ang mapagsisilbihan nito. Ang Cavitex Segment 2 Sukat Interchange naman ay 1.9 km expressway na magdudugtong sa Cavitex Radial Road mula Parañaque Toll Plaza hanggang Sukat Interchange. May kapasidad itong 16,000 motorists daily at may layong paikliin sa 10 minuto mula 45 minutes ang biyahe mula Cavitex sa area ng Seaside Road hanggang Sukat Road. Sa oras na makumpleto ang Cavitex C5 Link, mababawasan ang biyahe naman papuntang Makati at Taguig mula sa Parañaque City, Las Piñas City at probinsya ng Cavite sa 45 minutes. Naasahang magre-resulta naman ito ng pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Magbubukas ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa mga motorista simula mamayang alas 6 ng gabi at ito ay libre sa limitadong panahon. Kanina naman pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Cavitex Calax o Cavite Laguna Expressway Link Segment 4 Extension Project. Ang nasa 1.3 kilometers na expressway naman na ito ay magko-connecta naman sa Cavitex at Calax. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Panibagong kilos protesta ang muling isinagawa ng Grupo Manibela kung saan sa harapan naman ng Senado nagrally ang mga ito. Kalinsabay ito ng isinasagawang sesyon ng Senado upang talakayin ang issue ng PUV Modernization Program. Mula sa Pasay City, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon mula kay JP Nunez live. JP, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa mga nagpoprotesta dyan sa Senado? Ella, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Manibela dito sa harapan nga ng Senado.
Bandang alas 9 kaninang umaga ay nagsagawa na ng programa yung mga miyembro ng transport group na Manibela. Dito yan sa harapan ng Senado. Ayon sa chairman ng transport group na Manibela na si Marval Buena, paraan daw nila ito upang ipakita sa mga senador at ang mga tsuper na mawawala ng hanap buhay dahil nga sa pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Iba't ibang miyembro ng Manibela galing doon sa kanilang mga chapter ang nagtungo dito sa Senado para sumama sa protesta. Patuloy pa rin nilang panawagan yung ibalik ang 5 taon na bisa ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. At ngayong araw nga ay nagsasagawa din ng Senate inquiry kaugnay ng PUVMP. Tinatalakay sa Senado yung naging implementasyon ng PUVMP at yung naging deadline noong nakaraang April 30. Ang concern ng mga senador ay yung mga tsuper na umano'y mawawala ng hanap buhay dahil sa jeepney phase out. Tinatalakay din yung proseso o yung presyo ng mga modern jeep na aabot sa halos 3 milyong piso na kung maaari ay mapababa ang presyo para makayanang bayaran ng mga operator. At ayon sa Manibela, posibleng sabayan uli nila ng transport strike ang SONA ng Pangulo sa susunod na buwan, gaya ng ginawa nila noong SONA ng nakaraang taon. Gayunman, pag-uusapan pa nila ito. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. JP, so ilang araw sila magkikilos protesta dyan sa harapan ng Senado? Sa ngayon, ang sabi ng Manibela, ngayong araw lang yung kanilang isasagawang protesta para lang sabayan yung ginagawang Senate inquiry ngayong araw. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nakilala na ng Metropolitan Manila Development Authority ang nagpanggap na traffic enforcer upang mangikil sa isang motorista. Ito ay matapos isumbong ng isang netizen ang pagkakakilanlan ng fake enforcer sa ahensya. Para sa update, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung pagkakakilanlan itong fake traffic enforcer na natukoy ng MMDA and ano yung kaukulang parusang ipapataw sa kanya? Aga nakuha na ang informasyon ng particular na itong pangalan at tirahan ng nagpanggap nga na traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority upang mangikil sa isang motorista. Ito ay sa pamamagitan ng isang netizen na nagpadala ng mensahe sa MMDA Facebook page para verifikahin ang pagkakakilanlan ng fake enforcer. Inireklamo ang lalaki na nagpanggap na MMDA traffic enforcer na nanghuli ng motorista na lumabag umano sa batas trapiko habang binabaybay ang Osmeña Highway sa Makati City. Ngunit nanghingi umano ng pera ang bogus enforcer kaya naghinala ang motorista at ang kasama nito. At sa kumalat na video nito sa social media, makikitang hinihingi ng driver ang ID ng fake enforcer, ulit tumanggi itong ibigay. Kaugnay nito, nanawagan ng MMDA sa kung sino man ang nabiktima ng bogus enforcer na makipag-ugnayan sa ahensya. Hinihikayat naman ang mga biktima na magsumite ng affidavit of complaint upang mas mapalakas pa ang kasong isasampa laban dito. Tiniyak naman ng MMDA na magbigay si acting chairman Romando Artes ng 10,000 pisong pabuya sa netizen na nakapagbigay ng impormasyon sa nagpanggap na traffic enforcer. Sa ngayon, aga ay patuloy pa tayo nakikipag-ugnayan sa MMDA kung kaugnay sa kung anong particular na kaso ang kanilang isasampa dito nga sa nagpanggap na traffic enforcer at kung magkano o ano ang kapataw na multa at iba pang parusa laban dito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inihayag ng Department of Migrant Workers na mas mahirap na ang paghahanap sa nawawalang Filipino seafarers sa MV Tutor na inatake ng Houthi rebels. Ito ay matapos lumubog sa Red Sea ang naturang cargo ship. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr.
Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na lumubog na ang MV Tudor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Ito ay matapos ihayag ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO na wala na ang coal carrier sa last known location nito kung saan pinaniniwalaan itong lumubog. May mga nakita rin ng mga military authority na maritime debris at langis sa naturang bahagi ng karagatan. June 17th was the last time it was sighted and on June 18th when a ship returned on the scene, supposedly to commence the search and also the salvaging operation with respect to the ship. She could not be found, the Tudor. Hindi naman sinangayunan ng DMW ang nauna na ring pahayag ng US White House na patay na ang nawawalang Filipino seafarers sa MV Tudor. Sa halip ay nanindigan ng ahensya na nananatiling missing o nawawala ang estado nito hanggang sa ngayon. Tinitingnan pa rin ang pagsasagawa ng search operations na naging mas komplikado na dahil sa paglubog ng barko. It renders it more difficult given the circumstances. So we are still awaiting further word on the situation. Tiniyak naman ng Migrant Workers Secretary ang patuloy na tulong at suporta sa pamilya ng naturang tripulante. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakalabas na ng ospital ang dalawang Pilipinong nasaktan sa nangyaring sunog sa residential building sa Kuwait. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaak, nasa company accommodation na ang mga ito sa ngayon. Nagpapakita naman ng signs of improvement ang isa pang overseas Filipino worker na nananatili sa intensive care unit ng isang ospital. Umaasa ang DMW na magtutuloy-tuloy na ang paggaling nito. Isang Filipina ang kabilang sa mahigit 1,000 nasawi sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nasawi ang naturang babae na nakabase sa Riyadh bunsod ng heat stroke. Nailibing na ito noong Miyerkules. Nagpadala na rin ng team ang DFA sa Saudi Arabia upang tulungan ng embahada na i-monitor at asistehan ang mga pilgrim ngayong taon. Makikitang buhay na buhay sa Facebook Live ni Senator Christopher Bongo kahapon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gitna ng mga kumakalat sa social media na patay na ang dating presidente. Lumutang nitong nakaraang mga araw ang mga video na may gawa-gawang kwento tungkol sa umano'y pagpanaw ng dating Pangulo. Ayon kay Senator Go na nagsilbi bilang special assistant ni Duterte noong Pangulo pa ito, alive at kicking ang dating presidente. Sa video sinabi ng dating Pangulo na nananatili lang siya sa bahay at nagpapahinga dahil nagretiro na siya sa politika. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po'y matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit at feeling ko hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo ng pinakamatagal, mayor, ilang taon, presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan. Bakit tayo na magpahinga, matanda na. Yun pa ang tanong yun. Pero kung sabi mo balitaan ninyo may chismis, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Nagpasalamat din ang dating Pangulo sa mga tumulong at sumuporta sa kanya noong siya ang presidente. Tinutulan ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si Vice President Sara Duterte na ang magiging bagong opposition leader.
Samantala, naniniwala naman ang Makabayan Bloc lawmakers na paghahanda na sa 2025 elections ang pagbibitiw ng Vice President sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tinutulan ng Liberal Party President na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang ideyang si Vice President Sara Duterte na ang bagong opposition leader. Maging ang Makabayan Bloc lawmakers hindi sang-ayon dito. Nag-ugat ang usapin sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque, kilalang kabilang sa kampo ng mga Duterte na susunod na magiging leader ng oposisyon laban sa Marcos administration ng pangalawang Pangulo. Ito ay kasunod ng pagbibitiw nito sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino. Hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Etong sinasabi ni former Secretary Roque, kaugnay doon sa pagiging opposition na raw ni Sara. So sinasabi nga natin kanina, saan banda? Pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na opposition, ang ideological and consensus opposition, ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Giit pa ng Albay Solon, magkasalungat ang mga prinsipyo ng kampo ni VP Duterte at ng Liberal Party sa constitutionalism, good governance, karapatang pantao at iba pa. Samantala, ayon din sa Albay 1st District Representative, hindi bukas ang pintuan ng Liberal Party para kay Vice President Duterte. Incompatible ang amin na ideological principles, ay mahirap magsabi na bukas ang pinto para kay Sara Duterte. Ang tatayong opposition ay ang Liberal Party of the Philippines. Ito ang opposition ngayon at mananatili kaming opposition. Welcome naman sa mga mababatas ng Makabayan Bloc ang pagbibitiw bilang Education Secretary ni VP Duterte. Ito ay kahit hindi malinaw ang paliwanag ng ikalawang Pangulo sa kanyang cabinet resignation. Anila makabubuti ito sa kagawaran sa gitna ng nararanasang education crisis sa bansa. Naniniwala rin ang Makabayan Bloc lawmakers na paghahanda na sa 2025 midterm elections ang pag-alis ni VP Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin nagiging mas malinaw yung mga motibo kahit hindi niya outright na sabihin. Ito ay paghahanda na rin niya at ng kanyang political camp para sa darating na eleksyon dahil nga gusto nilang banggain na talaga ang kampo ng mga Marcos dito sa ating political arena. Larawan din nila ito ng maruming politika sa Pilipinas. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo kahapon ni Liberal Party President and Albay 1st District Representative Edsel Lagman na may planong tumakbo bilang mayor ng Naga City si dating Vice President Leni Robredo sa darating na 2025 elections. Ayon kay Representative Lagman, ipinahayag ng dating Vice Presidente sa kanilang huling pag-uusap tungkol sa plano nito na tumakbo sa pagkaalkalde para maipagpatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang yumaong asawa na si dating Interior and Local Government Secretary at longtime Naga City Mayor Jesse Robredo. Dati nang tumanggap ng parangal si Jesse Robredo, partikular na ang 2000 Ramon Magsaysay Award for Good Governance dahil sa kanyang mga pagsisikap na mapumunuan ang posisyon nito noon bilang alkalde ng Naga City.
Magkakaroon na ng libreng access ang publiko sa Certificates of Candidacy o COCs ng lahat ng kandidato sa darating na eleksyon at susunod pang mga halalan sa bansa. Ilalagay na kasi ito ng COMELEC sa kanilang website. Narito ang report ni Dante Amento. Alang-alang sa transparency at matiyak na mananagot ang mga kandidato sa ilalagay nilang impormasyon sa kanilang Certificates of Candidacy o COCs. Sa darating na May 12, 2025 national and local elections, lahat ng COC ay ilalagay na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang website para libre itong ma-access ng publiko. Bigla pa lang yung mga kandidato, pinag-ahanap pala ng batas. Yung mga kandidato, convicted pala. Yung kandidato ito, meron palang impormasyon ng mga kababayan natin, hindi naman pala citizen ng bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa pamamagitan nito ay masusuri ang background at kwalifikasyon ng isang kandidato. Kapag may discrepancy o maling impormasyon sa COC ay maagang matutuklasan. Kung sa palagay nila, yung katulad ni Mayor Gu, halimbawa sa palagay nila at iba pa mga kandidato ay may ground to disqualify, huwag po mag-aatubili na mag-file ang mga registered voters. Yun ay kung mayroong ebidensya. Kapag may nagreklamo sa COMELEC ay magagawan agad ng aksyon tulad ng posibleng pagdiskwalipika sa kandidato. Dagdag pa ni Garcia, ang COC ay isang public document kaya hindi dapat ito inililihim. Makitang magkaagad, may access sa mga kababayan natin at malaman kaagad ano ang background ng mga kandidatong tumatakbo, sino ba siya. At the same time, malaman din natin yung lahat ng requirement ng kwalifikasyon base po sa ating konstitusyon. Tiniyak naman ng komisyon na bibigyan nila ng due process ang lahat ng kandidato kapag may nagreklamo laban sa kanila. Inatasan na rin ng COMELEC ang kanilang legal department na pag-aaralan ito para matiyak na hindi malalabag ang karapatan sa privacy ng mga kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararanasan ngayong araw ang summer solstice. Ito ay isang uri ng astronomical event kung saan mararanasan ang pinakamahabang araw at pinakamaiksing gabi. Gayunman, magkakaiba ang duration ng daylight sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Gaya sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, magsisimulang sumikat ang araw bukas ng 5:28 a.m. at lulubog ng 6:28 p.m. Nangangahulugan ito na tatagal ng 13 oras ang daylight o ang liwanag ng araw. Pinuri ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pagsasauli ng napulot na dollar bills ng isang building attendant sa NAIA Terminal 3 sa salaysay ng building attendant na si Rosalinda Celiero. Habang nagtatrabaho ay napansin niya ang isang pares ng puting medyas sa upuan sa South Final Security Checkpoint sa Terminal 3. Agad namang dinala ni Celiero ang napulot na gamit sa Lost and Found section. Sa joint inventory ng nilalaman ng medyas, nakita na iba't ibang foreign currency ang laman nito. Sa kasalukuyan, wala pang nagkiklaim ng pera kaya itinago muna ito ng MIAA sa isang designated area. Nagsagawa ng close air support exercise ang Philippine Marines kahapon sa Ternate, Cavite. Dito ipinakita ang kahandaang gumamit ng helicopters, rockets at drones upang depensahan ang teritoryo ng Pilipinas o ng bansa. Narito ang report ni Benedict Samson. Sunod-sunod daw malingaw-ngaw ang mga pinakawalang rocket at bala ng 50 caliber gun ng AW-109 helicopter ng Philippine Marines. Sa isinagawang pagsasanay, inasinta ang bahaging ito ng Ternate, Cavite. Bahagi ito ng close air support exercise ng Philippine Navy Marines upang maipakita ang kanilang kakayanan. Bukod sa paggamit ng rocket at machine gun, nagpalipad din ang unarmed drone. At pumwesto ang Marines bilang forward observer at snipers bilang second forward observer. MASA stands for Marine Aviation Support Activity. It primarily focus on enhancing our capabilities, develops interoperability, and strengthening the coordination using the aviation assets for air and ground operations.
Nilinaw naman ng Philippine Marines na hindi lamang sa gera ginagamit ang ganitong uri ng air assets kundi maging sa mga humanitarian assistance. It is part of our preparation but it is not considered as yung naganap doon sa Palawan. Naplano ito last year pa. Ngunit dahil bahagi ng kanilang mandato na pangalagaan ng soberanya ng bansa, maigi pa rin nila ang maging handa. As the most ready force and the Navy's modern and multi-capable, we aim to be prepared for future challenges and for us to deliver our mandate or to fulfill our mandate for the security of the nation or for the territorial integrity and sovereignty. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang nagtapos ngayong araw ang taunang Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na dinaluhan ng mahigit sa 3,000 mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba ang naging sentro nitong MASA exercise ngayong taon? Ella, sumentro ang pagsasanay ngayong taon sa Close Air Support Exercise o pakikibahagi ng puwersang panghimpapawid para depensahan ang teritoryo. Ilahukan ang pagsasanay ng nasa 3,000 tauhan ng Philippine Marine Corps, Naval Air Wing ng Philippine Navy, U.S. State Marine Corps at U.S. Navy. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ay Joint Inter-Air Operation and Special Operation SMEE, Marine Key Terrain Security and Amphibious Air Support Operation, Littoral Live Fire Exercise, Martial Arts Demonstration, Short Bay Range Exercise, Heavy Equipment Operation, Symposium at iba pa. Kabilang sa mga lugar kung saan nagsagawa ng aktibidad ay sa Ilocos Norte, Palawan, Zambales, Subic, Pampanga, Cavite at Taguig. Ayon kay Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Stag Officer in Command ng Philippine Navy, ang MASA 2024 ay hindi naglalayon para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea, kundi responsibilidad ito ng bansa na hihanda ang mga at sanayin ang kakayahan ng ating mga militar. Samantala, 2 Chinese warship ang namataan malapit sa Onok Island, Balabac, Palawan. Ayon sa dating barangay chairman ng bayan, pauwi na sila mula sa isang medical mission sa isang isla nang makita ang naturang barko. Sa una ay inakala nilang barko ito ng Pilipinas hanggang makita umano nila ang watawat ng China. Sinasabing kinumpirma ng Western Command ang presensya ng Chinese warship sa lugar, ngunit wala pang nilalabas na official statement ang Armed Forces of the Philippines tungkol dito. Muna ang latest mula dito sa Taguig. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy na sinasadya ng China na ibuyo ang mga Pilipino na unang magpaputok ng baril sa West Philippine Sea upang magsimula ang kaguluhan. Ang pagkuyog ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ay bahagi lamang aniya ng taktika ng China upang ibuyo tayo sa gera. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ito ang sigaw ng mga sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa video ang panggugulo at pandadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commissioned vessel ng Philippine Navy. Inambahan ng palakol at tinutukan ng patalim ng mga Chinese ang mga sundalong Pilipino. Sadya ring binangga ang mga rigid-hulled inflatable boat at rubber boat. Hinagisan pa ng tear gas, pinagbabato at tinangay ang mga baril at personal na mga gamit ng sundalo gaya ng cellphone. Hindi pa dito nakontento ang mga Chinese, kundi sinira pa ang mga reef at rubber boats. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay bahagi ng taktika ng mga Chinese upang buyuhin ang mga sundalong Pilipino.
Inihintay na magkamali at unang magpaputok para magkaroon ng gulo. Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Tinawag din ni Trinidad na gawain ng mga barbaro ang inasal ng mga Chinese Coast Guard. Niwala umanong karapatan ang mga ito na magsuot ng Coast Guard uniform dahil taliwas ang ginawa ng mga ito sa tungkulin ng Coast Guard na mga laga ng kaligtasan sa karagatan. Yung ginagawa nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Anya hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes dahil nasa kamay naman ito ng China. Ang magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang mga tauhan. Sinabi ni Commodore Trinidad na dapat isaalang-alang ng ibang bansa ang ginawang ito ng China sa West Philippine Sea dahil maaaring gawin din ito ng China sa kanila. Muling magsasagawa ng pagpaplano ang AFP para sa kaukulang adjustment sa kanilang isinasagawang RORE mission sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinisisi ng China ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro kamakailan sa South China Sea kung saan gumamit ng mga kutsilyo at palakol ang Chinese Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na pumasok ang mga tropa ng Pilipinas sa Reno Reef o Ayungin Shoal nang walang pahintulot sa China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry official, ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang nararapat at muling hinihimok ang Pilipinas na tigilan na ang umano'y maritime violation at provocation sa South China Sea. 中方依法采取必要措施，维护自身主权，合法合理，专业克制，无可非议。中方将坚决维护自身的合法权益，同时敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅，否则后果自负。 Iginiit ni ACT Teachers Party List Franz Castro na dapat nang ipatawag ang Chinese Ambassador sa Manila dahil sa huling agresyon ng China sa West Philippine Sea. Binigyan diin ng mambabatas na isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at 6 na iba pa ang nasugatan kasunod ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Kailangan na rin anyang iakyat ang usapin sa international bodies gaya ng United Nations. Dapat talaga, no, well, kung ipatawag, mas maganda siguro din na talagang ako, dapat pagalitan. Pagalitan ng ating administration itong embassy dahil nga doon sa talagang through their teeth yung pagsisinungaling ng China kaugnay dito sa encounter with the Philippines. Samantala, ipinagtataka rin ng kongresista ang anyay tila pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling pangyayari sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, hindi pwedeng business as usual sa usapin.
wala tayong narinig talaga na ano ba talaga yung solusyon. Hindi sapat yung sinasabing pagkundina ng AFP, pagkundina ng DFA sa nangyaring ito. Nagawa na yan eh, no? As architecture of foreign policy, as president, dapat may sabihin siya, may nasaktan eh. Ano ba bang gusto niya? Antayin niya may mamatay. Doon pa lang ba siya magsasalita? So, kailangan na yung ngayon. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kung saan ilang Pilipinong sundalo ang nasaktan sa inihaing resolusyon ni Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ipinunto nitong dapat mabusisi ang nangyaring insidente upang matukoy kung papaano mas mapoprotektahan ng gobyerno ang mga Pilipino tuwing rotation at resupply missions sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng mambabatas, dapat din anyang matukoy kung ano ang mga dapat baguhin sa kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas upang mas epektibo at ligtas na maigiit ang sovereign rights ng bansa. Ipinagutos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa mga ari-arian ng iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng PAOK, dapat magsumite ang AMLAC ng kaukulang dokumento sa korte patungkol sa pag-freeze o Asset Preservation Order. Batay sa memorandum ni E.S. Bersamin sa AMLAC, dapat saklaw ng application ng lahat ng mga ari-arian sa loob ng compound kung saan matatagpuan ang Lucky South 99 Corporation na may kaugnayan sa di lehitimong pamamalakad na labag sa RA number 9160. Inatasan din ni Bersamin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na i-deport ang lahat ng 156 foreign national sa nasabing Pogo Hub. Formal nang sinampahan ng mga reklamo sa Department of Justice o DOJ si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pang individual. Nag-ugat ito sa ginawang raid sa isang Pogo Hub sa lugar na iligal na nag-ooperate. Mula sa Department of Justice, ang detalya hatid ni Dante Amento live. Dante, ano-anong mga reklamo ang inihain ng PAOK laban kay Mayor Go at iba pa? Magandang tanghali, Ella. Sinampahan na nga ng reklamong Qualified Human Trafficking ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go alias Go Huaping. Kasama nitong inireklamo ang 13 iba pa na umano'y kasabwat ni Go tulad ng Chinese national na si Huang Ziyang at corporate officers ng mga kumpanyang nag-ooperate sa isang compound o hub sa Bamban na umano'y pag-aari ng suspendidong opisyal. Ayon sa DOJ, may mga dokumentong nag-uugnay kay Go sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Sa mga na-recover na dokumento, lumilitaw ang pangalan niya dito at lalo na siya ay isa sa incorporator o may-ari ng niraid na compound na Baufo noong March 13. Pero nilinaw naman, Ella, ng DOJ, ito ay reklamo pa lamang at wala pa namang formal na kasong naiakyat sa korte laban kay Go. Pag-aaralan pa ng mga piskal kung may sapat na batayan na maiakyat sa korte ang reklamo. At tiniyak naman ng kagawaran na bibigyan ng due process si Go at iba pang respondent sa reklamo. Inaasahan din na hihingi ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Go ang DOJ. Ito ay para ma-monitor kung sakaling siya ay lalabas ng bansa. Pero nilinaw ng DOJ bilang opisyal ng gobyerno, hindi naman anya basta-bastang lalabas ito ng Pilipinas o ng bansa na walang kaukulang travel authority. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inatasan na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Baguio City Police upang alamin kung mayroong nag-ooperate ng Pogo at iligal na pasugalan sa lungsod. Ginawa ng alkalde ang direktiba kasunod ng mga nadidiskubring Pogo Hub sa ilang mga lugar sa Pilipinas. Mula sa Baguio City, makipalita tayo kay Grace Doctolero live.
Grace, kailan target ng Baguio PNP na masimulan yung investigasyon at matukoy kung may pogo nga ba o kung may pogo nga ba na nag-ooperate dyan sa Baguio? Aga inumpisahan na nga yung pinaimbestigahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nung nag-umpisa ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga pogo dito sa bansa. Agad ay pinagutos ng bagong upong Mayor Benjamin Magalong sa pag-inspeksyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na maaaring pasikretong may operasyon sa Baguio City. Iniutos ito na magsasagawa ng inspeksyon sa lahat ng mga compound o sa mga building sa kanilang Areas of Responsibility o AOR. Nagbigay na ako ng instruction kay CD Bulwayan na tingnan mo nga kung meron ba talagang pogo dito. Pangalawa, tingnan mo nga kung may weteng pa rito. Kasi STL dito bawal ang weteng dito. Maaari niyang may mga building o compound na nagsisilbing taguan o ginagamit sa mga illegal na operasyon ng pogo. Sinabi pa ni Mayor Magalong na maaaring gamitin dito ang visa ng police visitation ng pulisya at ang karapatan ng LGU na mag-inspect sa lahat ng mga commercial establishments sa kanilang lugar. Samantala, ayon pa sa alkalde na kailangan ng tuluyang iban sa bansa ang operasyon ng pogo sa bansa. Naniniwala umano si Magalong na aksyon ng gobyerno ay malinaw na mensahe na kailangan na ng seryosong hakbangin upang masawata ang iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Iginit pa ng alkalde na anumang nakuha ng gobyerno sa operasyon ng pogo ay hindi sasapat para tumbasan ang dulot nitong pinsala dahil sa mga krimen, katiwalian at pagkasira ng mga pamilya hinggil dito. Oo naman. Kailangan siguro it's about time na tanggalin na lang natin. Alam mo, malaki rin naman talaga ang revenue ng gobyerno dyan. Kaya lang naaabuso. At it destroys our moral values. Kaya siguro mas maganda na lang na ihinto na lang. Aga sa ngayon nga ay tiniyak ni Mayor Magalong na walang operasyon o nananatiling pogo-free ang City of Pines. Yan man ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nakalaya na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kahapon ng hapon matapos na maaresto. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, si Pride Teves ay pinakawalan matapos na maglagak ng piyansa sa kasong may kaugnayan sa terorismo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, nasa magkano ang inilagak na piyansa ni Pride Henry Teves para siya ay ma-release sa pagkakakulong? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala na nga sa kustodiya ng Philippine National Police ang kapatid ni dating Congressman Arnolfo Teves na si dating Governor Pride Henry Teves. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, si Teves ay naglagak ng 600,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito ay may kaugnayan sa 3 counts ng kanyang kasong Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Kahapon ng umaga, Ella, ay naaresto nga ng mga tauhan ng CIDG sa Dumaguete, Negros Oriental ang dating gobernador. Si Pride Henry Teves ay nasa listahan ng top most wanted person sa provincial at regional level. Agosto nang inilagay naman ng Anti-Terrorism Council ang magkapatid na Teves sa listahan ng mga terorista dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa mga pagpatay at harassment sa Negros Oriental. Kabilang na nga dito ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pang sibilyan noong Marso ng nakaraang taon. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Mahigit na sa 1,000 tao ang nasawi sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia bunsod ng matinding init ng panahon. Lagpas kalahati sa bilang na ito ay unregistered pilgrims at karamihan din sa death toll ay Egyptians.
Mas vulnerable ang unregistered worshippers dahil sa kawalan ng opisyal na permit. Nangangahulugan itong wala silang access sa air-conditioned spaces para sa 1.8 million authorized pilgrims. Isa ang Hajj sa pinakamalalaking religious gatherings sa mundo. Kabilang din ito sa mga pangunahing aral ng Islam kung saan lahat ng Muslim na may kakayahan ay dapat makagawa nito kahit isang beses. Pumanaw sa edad na 88, ang sikat na Canadian actor na si Donald Sutherland bunsod ng matagal na nitong karamdaman. Ilan sa mga sikat nitong pelikula ang The Hunger Games at Don't Look Now. Mahigit sa kalahating siglo ang itinagal ng career ni Sutherland. Kinumpirma naman ang pagpanaw nito ng anak ding aktor na si Kiefer Sutherland. Bumuhos ang pagsuporta at pagkilala sa namayapang aktor. Panalo ang Senate Lady Defenders laban sa DFA emissaries sa 3-1. Nangunguna naman ang AFP Lady Gunners sa game standing sa UNTV Volleyball League Season 2 matapos pataubin ang PNP Lady Patrollers sa 3 straight sets sa pagtatapos ng second round elimination sa Paco Arena, Maynila noong Miyerkules. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa first game, di nagpatinag ang Lady Defenders sa huling laban nito kontra DFA emissaries sa mga pasabog na atake nila sa Abas at Tobiera. Kung saan nakuha nila ang panalo sa 3-1 sa score na 25-17, 24-26, 25-15, 25-20. Napiling best player of the game si Jayben Sabas ng Senate Lady Defenders na may 24 attacks, 2 blocks at 4 service aces. Nagpasalamat naman kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang Senate Lady Defenders sa naging makabuluhang journey nila sa second season ng Liga ng mga Public Servant sa pangunguna ng kanilang Captain Ball na si Jamie Lynn Dili-Dili. Of course, nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel Razon for having this kind of opportunity na kaming mga public servants na sa government na nagkakaroon ng avenue para makapaglaro, mapakita yung skills namin and yung passion namin sa paglalaro. And at the end of the day, regardless kung ano yung maging place mo, meron kang charity na matutulungan. Sa second game, pinadapa ng AP Lady Gunner ang PNP Lady Patrollers sa 3 straight sets. Sa unang set pa lang ng laban, binomba na agad ng sunod-sunod na power attack. Inaayari Yongko, May Madulid at Cheryl Haki ang PNP Lady Patrollers. Kaya nakuha ng AAP Lady Gunner ang first set sa score na 25-21. Dumepensa naman sina Ronquillo, Oliveros at Gomez ng PNP Lady Patrollers sa second set, ngunit niratrat lang sila ng mga quick at cross-court attack ni Mabayad, Pantino at Betinho. Muling nakuha ng AFP ang second set sa score na 25-23. Sa third set, nagpasabog na malalakas sa atake sa Ronquillo, Gomez at Oliveros, ngunit bantay sarado sila ng blockings ni Yongko, Madulid at Mabayad. Kaya nakuhang muli ng Lady Gunner ang ikatlong set sa score na 25-22. Best player of the game si May Madulid ng AP Lady Gunner na may 9 attacks, 1 service ace. Nangunguna na sa game standing ang AP Lady Gunner na may 12 wins, 2 losses. Habang pangalawa naman ang PNP Lady Patrollers na may 11 wins, 3 losses. Talagang pinagandaan namin yung PNP, so gusto namin bumawi. So talagang kailangan wala mo na magpapahinga. Walang bakasyon, kailangan lahat kami sakripisyo muna hanggat hindi natatapos yung liga. So,
Nagandaan talaga namin lahat, depensa nila, service na kailangan, hardball. Hindi pwede magre-relax. So, salamat po. Thank you, Lord, kasi binigay po niya yung panalo sa amin ngayon. Nalulungkot ako dahil ngayon natalo nga kami. Medyo hindi nag-effect yung pinapagawa ko sa kanila. Medyo hindi ako kumpante sa laro nila talaga. Binigyan silang ng hina eh. Medyo yung parang pag nalalamangan sila, parang nawawala yung momentum nila. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa Linggo, June 23, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuo sa semi-final round ang AP Lady Gunner laban sa Comelec Saprajets sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers kontra BFP Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 15, na nagsasabi, "Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat." Mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!